Magandang araw mga kababayan, mga kaboses. Isang napakalaking balita na naman ho ang kumakalat ngayon kaugnay ho ng hacking incident na nangyari ho sa PhilHealth mga kaboses noong nakaraang taon. Ngayon ho ang National Privacy Commission ho o ang NPC ay naglabas na ng desisyon mga kaboses. Pinagmumulta ho ng 4.5 billion pesos ang PhilHealth mga kaboses dahil na daw ho sa kapabayaan at kaugnay ho nitong insidente na ito mga kaboses. Pero ang tanong mga kaboses, sino ang magbabayad ng 4.5 billion pesos kapag kalaki-laki? Naku po, wala na po perang PhilHealth. Ayon no sa NPC, ang multa ho ay katumbas ng 2% ng gross annual income ng PhilHealth noong 2022 na umabot po sa higit 228 billion pesos. Pinapanagot ho nila ang ahensya para sa pagkabigo nitong mapanatili yung seguridad ng datos ng kanilang mga miyembro. Alam niyo ho, mga kaboses, itong issue ng PhilHealth, nakita niyo ba? Napansin niyo ba mga kaboses na yung mga problema ho dyan sa katiwalian ho dyan sa PhilHealth at mga kapabayaan ho sa PhilHealth natin mga kaboses, sa atin po ipinapasa yung mga consequences. Tayo mga tao po yung pinaparusahan pero wala ho tayong nakikita na merong mga opisyal dyan kahit isa mga kaboses sa PhilHealth na talagang pinarusahan mga kaboses at naging accountable. Dito ho naging kontrobersyal itong issue na ito dahil ho ang PhilHealth ay pinupundahan ho yan ng contribution ng mga miyembro ho ng mga ordinaryong Pilipino, mga manggagawa at pati na mga employer mga kaboses. Ibig bang sabihin nito, tayo na naman ho ang magpapasan sa 4.5 billion na multang ito? Nako po, nagkakatakot. Imagine wala ho tayong subsidy for the year 2025. Sisingilin pa ho ng NPC. Paparusahan ho ng NPC. Saan sila kukuha ng pera niyan ng PhilHealth? Hindi ba pwedeng magsalita yung taong bayan na kung sino yung dapat managot ay panagutin? Wala hong kinalaman ng tao dyan sa pagpapabayaan ng PhilHealth. Alam nga naman sino ang sisingil, di ba ang tao naman kasi yung kita ng PhilHealth ay galing sa tao, mga miyembro, ano po? Tayo magpapasa na 4.5 billion na multa mga kaboses. Pero bakit hanggang ngayon wala hong mga naging accountable? Mga kaboses, kahit yung mga leader dyan sa PhilHealth, sila yung pabaya. Hindi yung mga taong bayan mga kaboses. Kaya dapat sila yung parusahan at sila yung dapat na singilin. Kasalanan ba ng tao na nahack mga kaboses yung data ng PhilHealth? Ang tao nagbabayad ho dahil nagtitiwala ho sa PhilHealth kasi nga ho insurance yan ng ating kalusugan mga kaboses. Yun lang po yung focus ng mga tao. Wala pakialam mo mga tao dyan sa mga hacking na yan. At kung apektado man kami sa hacking na yan, talagang dapat managot. Yung dapat managot. Hindi dapat ho dinadama yung mga ordinaryo Pilipino. Ngayon, sisingilin ng NPC. Mga kaboses, ano po? Sa atin rin naman galing yung pera. Nahihirapan na nga yung PhilHealth ngayon kasi wala na silang budget dahil rin sa kapalpakan nila. Damay na nga tayong Pilipino, damay pa tayo dito sa mga kapalpakan nila. Damay talaga. Ayon sa ulat mga kaboses, sa mga accountable daw ay low-ranking employees at mid-level executives mga kaboses. Pero asan ho ang pananagutan ng mga nasa itaas? Bakit tila immune sa parusa mga nasa mataas na posisyon mga kaboses? Ang tanong ho ng marami, bakit lagi na lang ang maliliit ho ang napaparusahan at ang malalaki ho ay nakakalusot? Kasi yung napaparusahan yung mga low-ranking employees kawawa rin mga kaboses. Pero yung mga malalaki, iwan ko lang. Napakalaking dagok nito ho mga kaboses sa mga membro ng PhilHealth. Sali po na gamitin
ang pondo para sa serbisyo tulad ng pagpapagamot, mapupunta pa ho ito sa pagbabayad ng multa. Ano po? Imbes na accountability, parang pasakit ho pa ang inabot ng nating mga ordinaryong Pilipino. Kawawa ho tayo sa sistemang ito. Sana ay makita ho yan nila. Panagutin ho talaga yung dapat panagutin. Huwag nyo na ho kaming damayin. Diyos ko po. Huwag nyo na ho kaming damayin, mga kaboses. Mga kababayan, dapat nating bantayan ang isyong ito. Ang 4.5 billion pesos ay hindi ho yan biro, mga kaboses. Kailangang siguruhin na mga tunay na responsable ay mapanagot. Hindi pwedeng lagi na lang tayo ang kawawa, mga kaboses. Panahon na para itanong natin, sino ang tunay na nagkulang at paano natin mapipigilan na maulit ang ganitong insidente? Mga kaboses, kung may reaksyon o suggestion kayo sa isyong ito, huwag kayo mahiyang magbahagi ng inyong opinyon. Mga kaboses, sama-sama ho natin ipanawagan ng hustisya para sa ating mga ordinaryong Pilipino po, mga kaboses. I-comment nyo sa baba yung inyong mga sentimento, opinion, reaksyon, suggestion, mga kaboses. Kasi talagang kailangan natin itong bantayan. Hindi ho pwede ganyan. Sa atin ho pinapasa lahat ho ng mga problema, mga kaboses. Kung nagkakagulo sila dyan, sa atin po ipapasa yung problema. Tayo ho yung nagbabayad, yung ating working class, mga kaboses. Naku po, grabe ho. Malalaki ho yung binabayad nila na contribution. Kawawa ho tayong lahat, mga kaboses. Wala pang subsidiya para sa ating mga ordinaryong Pilipino. Umaasa pa tayo niyan sa reserve fund ng PhilHealth, tapos ilan na lang yung reserve fund na yan, tapos ngayon lumalaki na ho yung lumalawak na ho ang coverage ng PhilHealth, mga kaboses, for the next year. Ano na yan? Tapos sisingilin pa ng NPC. Wala na talaga, pabagsak na talaga itong PhilHealth, mga kaboses, kung papabayaan natin. Dahil sa mga palpak dyan, ano po, at yan ho dapat tututukan ng gobyerno. Baka naman i-friend yung mga leader dyan. Kaya hindi ho basta-basta na talagang nasisipa, mga kaboses. Anyway, comment ho kayo sa baba, mga kaboses. Like, follow, and share na lang po, mga kaboses. Pati subscribe and click the notification bell ho para notified ho kayo sa lahat nating mga videos, mga kaboses. Mga hot topics po, hot issues ng ating bayan, mga kaboses. Vox Populi PH po. Maraming salamat, mga kaboses, and God bless sa inyo lahat. Bye-bye.